Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, pagkakaroon ng 28 luxury cars ng kontrobersyal na kontraktor na si Diskaya, kinuwestiyon ng Senado. Manila-Istanbul flight, ilulunsad sa November. 5 ruta via Cebu, muling bubuksan. Ilang mambabatas pabor sa Independent Commission para mag-imbestiga sa anomalya sa flood control projects. PBBM at DepEd Secretary Angara nagsikawa ng Yakap Caravan at Class Plus sa Region 3. Pole vault challenge ni EJ Obiena, may meet and greet pass giveaway. At pelikulang Magellan, opisyal ng entry ng Pilipinas sa Oscars 2026. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Forbes. Para sa unang balita, bad news po sa mga motorista. Epektibo na ngayong araw ng Martes ang muli na namang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Magkakaroon ng parehong 70 centavos na aumento sa kada litro ng gasolina at kerosene, habang piso naman ang itataas sa kada litro ng diesel. Ito na ang ikatlong magkasunod na linggong taas singil sa gasolina, habang ikalawang linggo naman sa diesel at kerosene. Samantala, epektibo na rin nitong unang araw ng buwan ang karagdagang 20 centavos sa kada litro ng liquefied petroleum gas o LPG. Samantala, good news naman po sa mga traveler. Ilulunsad ng AirAsia ang Manila to Istanbul, Turkey flight at ang 5 karagdagang ruta na muling magbubukas via Cebu. Mag-uumpisa sa November 14 ang 4 na beses kada linggong flight na Manila to Istanbul na may stopover sa Kuala Lumpur bago ito dumiretso sa Turkey. Samantala, 2 international routes mula Mactan Cebu International Airport patungong Kuala Lumpur at Macau ang muling bubuksan sa November 15. Kasabay rin nito ang muling pagbubukas ng 3 domestic flights patungong Iloilo, Katiklan at Davao. Sa iba pang balita, sa paggisa ng Blue Ribbon Committee sa mga kontraktor ng umano'y anomalya sa flood control projects, hindi nakalusot sa interogasyon ang luxury cars na pagmamay-ari ng kontrobersyal na kontraktor na si Cesara Diskaya. Tuhayan ang aking ulat. Nagisa sa pagdinig ng Senado ukol sa mga umano'y anomalya sa flood control projects ang kontrobersyal na kontraktor na si Cesara Diskaya. Sa pag-usig sa Senado nitong Lunes, kaniyang kinumpirma ang pagkakaroon ng 28 luxury cars at mariing pinabulaanan na galing ito sa buwis ng taong bayan. Dahil dito, kabilang sa mga tinanong ng mga senador ay kung kailan sila nag-engage sa mga flood control project ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sagot naman ni Diskaya na simula pa noong 2016, habang nasa 400 naman anya ang naging proyekto nila sa DPWH noong 2022 hanggang 2025. Kinuwestiyon din ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang interes ng pamilya Diskaya sa luxury cars at kung saan nila ito gagamitin. Duda rin ng senador kung paanong na-afford ng mga ito ang lahat ng kanilang mga mamahaling kotse nang walang pandaraya sa mga kontrata sa flood control projects. Depensa ni Diskaya na ito ay galing sa kanilang kita. Bunsod na rin anya ng matagal na sila anyang nagtatrabaho bilang isang construction company. Sa panig naman ni Senate Deputy Minority Floor Leader Risa Hontiveros, kaniyang kinumpirma kay Diskaya kung ilan ang tunay na bilang ng kanilang sasakyan, batay na rin sa bilang na kaniyang ipinahayag sa isang vlog ng isang journalist sa social media. Pag chinek po ngayon, andun pa rin po tulad nung sinabi niyo sa mga interviewers? Yes po. And sabi niyo po kasi sa kanila nung interview, 40, ngayon 28.
Ilan ba talaga ang sasakyan nyo? Kasi kasama pa yung mga service cars ng mga employees ko that is owned by the companies. So ilan po yung mga sasakyan na sa inyo at inyong pamilya? 28. 28. Oh, napakarami pa rin po. Samantala nitong umaga ng Martes, tanging 2 lamang sa 12 luxury vehicles na nakalista ang nakita ng Bureau of Customs sa tahanan ng mag-asawang Diskaya sa Pasig matapos ang naging search warrant nito. Ito ay ang isang Toyota Land Cruiser at isang Maserati. Binigyan naman ng customs ng hanggang bukas na palugit ang pamilya Diskaya upang isurrender ang kanilang luxury vehicles. Sa kabilang banda, habang hindi pa kasado ang composite team sa planong pagbuo ng Independent Commission ng Palasyo na sisiyasat sa issue, nagsimula na sa Kamara ngayong Martes ang unang pagdinig nito para sa flood control projects. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inulat naman ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na mahigit 41,000 pamilya sa ilang rehiyon sa bansa ang apektado dulot ng bagyong Jacinto, Habagat at LPA. Ayon sa NDRRMC, umabot sa mahigit 400 kabahayan ang nasira bunsod pa rin ng masamang panahon sa Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Sorsogon at Borm. Samantala, naipamahagi na ang 2.94 million pesos assistance sa mahigit 1,000 apektadong pamilya. Sa ating ulat panahon, namataan ang low pressure area o LPA sa hilagang bahagi ng Luzon ayon sa Pag-asa. Inaasahan ang maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan sa Cagayan Valley, Central Luzon, Ifugao at Benguet, bunsod ng LPA. Samantala, makararanas naman ang isolated rain showers at thunderstorms sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Camarines Norte, Camarines Sur, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at natitirang bahagi ng Visayas, bunsod ng Southwest Monsoon o hanging habagat. Susunod sa News Force. BI, hinarang ang isang Amerikanong sex offender sa NAIA. DSWD, nakaalerto sa banta ng LPA at Habagat. Ilang mambabatas pabor sa Independent Commission para maimbestigahan ang anomalya sa flood control projects. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.